Nanindigan ang ilang mga senador na legal ang naging pagbabago sa Senado ngayong araw. Live mula sa Senado, nakatutok si Patrick Gupo. Patrick, ano ang aasahan ngayon ng taong bayan kasunod din ng pagkakahalal ng bagong committee chairmanships gaya na sa Senate o sa Blue Ribbon Committee? Zarina, tuluyan ang naipatupad sa Senado ang pagbabago sa ilang posisyon sa pamumuno ng mga committee matapos ang mga nagdaang araw ng political standoff. Kasabay nito, inanunsyo rin ngayong araw ang reschedule ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa susunod na Lunes. Itinuring ni Senator Erwin Tulfo na legal at legit ang mga naganap na pagbabago sa pamunuan ng ilang komite sa Senado ngayong araw. Ayon kay Tulfo, nakabase aniya ito sa mga umiiral na alituntunin at desisyon ng Korte Suprema. The events that happened today, the change of leadership was legit, was legal because it was based on Supreme Court decision. Gate pa ni Tulfo, kinailangan kumilos ng kanilang grupo dahil 2 consecutive days na umanong hindi nakapag-session ng Senado dahil sa kakulangan ng quorum. The reason why we have to do this is already a violation of the Constitution. 3 straight days po that they blatantly disregard the rule of law, the Constitution. So we have to act. Naging mahalaga rin aniya ang pagdalo ni Senator Cheese Escudero sa session kung saan nakiisa ito sa mga hakbang ng kanilang bloc. And we are very fortunate that one of them, a member of the majority before, Senator Cheese Escudero, do not conform and do not believe in what they are fighting for. Samantala, hindi muna matutuloy ang nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na orihinal na itinakda ngayong Huwebes. Inireschedule ito sa Lunes, June 8 para mabigyan ng sapat na panahon ng mga senador na paghandaan ang investigasyon. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. Para maiwasan ang mga accusation ng hocus-pocus sa pagdinig, sinabi ni Tulfo na isasama ang lahat ng senador sa Blue Ribbon Committee, mapa-majority man o minority bloc. I declare and I manifested that all members of the Senate be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee. Aniya, kailangan munang i-revise ang listahan ng mga resource person dahil hindi nasunod ang tamang proseso sa pag-iimbita. Number 2, yung mga invitations, hindi man lang dumaan, kahit naman lang sa minority leader. Ang minority leader is the ex-officio of the Blue Ribbon. Hindi siya binigyan ng copy. Mabuti pa ang media meron. So, that's another violation of the rules of the Senate. Nilinaw din ni Tulfo na hindi pa rin nagbabago ang posisyon ni Senate President Alan Peter Cayetano dahil kulang pa ang bilang ng mga senador. Ayon sa kanya, kailangan ng 13 majority votes para makapag-elect ng panibagong Senate President. Samantala, muli niyang hinikayat ang mga natitirang miyembro ng dating mayorya na makipagkaisa para maipagpatuloy ang trabaho ng Senado. May mensahe rin si Tulfo kay Senate President Alan Peter Cayetano at sa mga kasamahan nitong hindi dumadalo sa sesyon. Zarina, nakatakdang idaos naman ang Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes, June 8, 9 a.m. habang patuloy na binabantayan kung may iba pang senador mula sa dating majority ang lilipat ng panig. Zarina? Maraming salamat, Patrick Gupo.